Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Makibalita naman tayo sa bakbakang Hikaru Nakamura and Liem sa match nila kahapon na kung sinong mananalo dito, siyang haharap kay Wesley So. Kabrakit ni Wesley ang match nila eh. Siya ang haharap sa quarterfinals kay Wesley. Kaya sa palagay nyo, Nakamura, Liem, yan po ang ating pag-aaralan. Pumili ako ng pinakamalagitgitang laban nila. Yan ang i-analyze natin at pag-aaralan. At tingnan po natin ang kanilang naging final score sa kanilang match. Ang ginawa ni Naka, nag-E4. E5 si Liem. Bishop C4. Bishop's opening ang tawag dyan. Knight C6. D3. Binibitin yung knight Knight F6. Knight C3. Pagka ganyan po, pa-Vienna Gambit ang datingan niyan. Mag-F4 yan. Pero naamoy ni Liem. Di pwedeng mag-F4. May pasabog po kasi ng D5. Preparado si Liem. Sige, subukan mo mag-Vienna. Nag-bishop dito si Naka para i-stop ang pin. Nag-Knight A5. Talagang ayaw ni Liem na magawa ni Naka yung Vienna talaga na pormahan. So gusto niya kagad i-exchange ang bishop na nagbibigay po ng pressure sa diagonal na yan. Bishop B3 atras and then kinapture na. Di wala ng Vienna talaga. Castling and then nag-Knight F3. So talagang give up na si Naka. Di siya maka-F4. Knight F3 na lang. May atake pa. Nag-Rook E8. Castling at nag-H6. Yan naman po ang maagang novelty bago sa posisyon na to dahil ang nakatala pa sa record ng database may tumira na ng C6. Bago itong bagong luto ang H6. Nag-H3 lang din para walang bishop G4 mamaya. Pagkabukas, nag-D6 and nag-Rook E1. So yan po talaga ang mga kunat-kunat ng preparasyon ng developments. Akala mo tahimik pero magagamit mamaya yan. Bishop D7, develop lang din. Knight E2, bishop to bishop. Hamon na tinanggap ni Liem ang exchange. Knight H5. Ayan, nagparamdam dito na aatake sa king side. May nakikita po kung Queen F6 and then Knight F4 o kaya G5, then Knight F4. Pero sumimpli muna si Naka ng sulyap. Baka di makita. Isang pawn yan, lamang tiyan din yan. Pero maliwanag ang mata. Yan, kailangan talaga sa chess. Malinaw ang mata eh. Nag-G4, inatake ang knight. Hindi pwedeng pumasok, nababantayan. Obligadong umatras. Bagamat parang umalis lang ng ganun-ganun lang. Parang nagpa-atake lang. Pero ang risk nito, kailangan ingatan din ni Naka dahil ang pawn shield niya ay committed na. Hindi mainam po yung ganyang pawn structure lalo na kung dito nakapag-castling. Nag-Knight G3. Ayan, babawi naman. Ilalagay naman yung knight sa F5. Nag-Knight H7. Ayan, para magda-Knight G5. D4 na. Okay. Center attack na. Knight G5. Kinapture, capture. At nag-D5. Ayun, close lang. At nag-B6 para close lang din. Protected na yung A5 pa. At nag-C4. G6. Dito na inis na si Naka. Pinasok na talaga ang endgame ng knight versus bishop. Yun nga lang mga kamatsas, kung mapapanatili na ang position ay semi-close or close position, mas malakas po ang knight sa bishop. Yan ang katotohanan sa knight and bishop. Malakas ang bishop sa open. Pero ito kasi sarado eh. Nag-B5, di ba? Pinipilit dito ni Liem na kahit paano mabuksan para mabuhay ang bishop niya. Pero may magandang paraan na ginawa. Si Naka nag-C5 sacrifice pawn, kinapture, madali lang din namang mabawi. Pag nabawi, may kuntirya pang i-pressure yung C7 na weak. Pero gusto na kagad ipalit ni Liem, kinapture, capture. Ayan. So wala na pong weak doon pero ang kapalit naman nagkaroon ng paspo ng puti. Okay? At nag-Rook C8 palit. Kinain na, kain, and then nag-Knight C3. So, threat yung pawn at dito nag-King F8. Pinakain lang yung pawn. Ayan, dito may lalim sa endgame na to mga kamatsas. Bakit hindi na ginawang or suportahan man lang yung pawn E5? Halimbawa kung susuportahan, mag-F6, magna-Knight E4. Tetret yon. O di King G7 tayo para madepensahan. Mag-Rook A1, aatakihin yung pawn A5. O di depensahan natin, halimbawa Rook A8. Mamaya tingnan natin yung A4 variation. Pagka gumanyan kasi mag-F3 lang. Na dito, hindi mapaalis-alis ang knight anytime bitin yung pawn G5. Okay, may nakikita pa ako mga ganun-ganun tapos push Ayan, so dito po, napansin ni Naka or nakita rin ni Liem na very promising ang endgame na to sa side ng white. Okay, so isa pa,
Paano kung pag rook A1, mag A4 lang? Dahil suportado naman ng bishop, magki-king G2 lang. Yan pala yung mga teknikan sa endgame. Oh. Ito yung mga gusto kong pag-aralan eh. So hindi pwedeng capturing yun. May ganon mga kamatsas. Babagsak yan. Babagsak ang bishop. Nakapin. O yan, mga ganun-ganun lang. Mga islog-islog lang. Pero ito po ay playable sa black. No? Equal ang nakalagay. O balik tayo. Nag-king F8 si Liam. Pinakain eh. Rook takes. F6 muna, no? Kasi sosobra na yan, kakapturin yan. And then nag-rook E1, F5. Okay, challenge ang G4. Nag-D6 lang. Grabe, mag-rook E7 ba? B4. O, teka muna mga kamatsas. Eto na naman, may lalim na naman dito. What if pagkakapturin to? O, mag-rook E7. Depensahan natin, rook D8, magna-knight E4. Yan, no? Grabe mga kaalaman na teknika na, no? Pag kinain to, kain to. Paano kung gumanon muna para pagka nawala yung knight may kain dito? May rook H7. Tingnan nyo mga nakakarkulan nila. Pag kinapture yan, check, kuha yon. Tingnan nyo mga nakakarkulan nila, no? Pagka gumanon, useless, may check eh. Grabe, may mga ganun-ganun pala. Paano kung gumanito? Sige, hindi pa ako satisfied mga kamatsas. Malalim talaga eh. O, kakainin na, kain, tapos knight C5. May push ba? Kasi pag gumanon, may ganun naman ha. Halimbawa, gumanon. HG4, Bishop G4, King F1. Ha? Dito. Double pawn, may pawn naman. Gaganon, gagapang. Nep, samantalang yung king hindi matatouch yung pawn kasi po ay fortress. Hindi naman malalapitan kahit saan dumaan eh. Wala, hindi malalapitan yung pawn eh. Lakas nung knight. Grabe, yan ang mga... Ito yung mga heavy endgame knowledge mga kamatsas. Ang gandang pag-aralan, no? Biruin nyo, alam nila yung mga ganyang tema. Alam ni Naka yung ganyang na-imagine niya yung ganun. Kaya dito, nag-B4. Istorbo kagad. Knight D5. Istorbo kagad. Ayun, para kunin kagad yung pawn D6. Wag nang patagalin pa. Nag-Knight F6. Threat yun. Capture, 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 capture. Ayun, nag-rook D3 muna. Okay, para kuhanin ng H3 or B3. Kinapture yun, capture, rook E5, capture muna doon. Oo nga, no, medyo nabitin yun ah. Takes. Okay, so dito po, bagamat lamang ng isang pawn dito si Naka, pero kitang-kita naman na wala. Equal talaga to. Drawish ito. Rook B2 o rook C2. Kasi masyadong malayo, hindi coordinated. Kung ganyan, ibang usapan yan. Malayo pa eh. Malapit lang yung king na pwedeng mapitas yung pawn. King G2, ayun no. Gumanon, kain. Dito po mga kamatsas, talagang totally no. Masasabi pong hindi naman pang elementary, pero halos lahat po ng mga nakakapanood ngayon na tournament player na unang iisipin nyo, tablang-tabla talaga. Di ba? Tablang-tabla talaga. Pero dito po sa pagkakataon na ito, grabe. Napilit ito mga kamatsas. Tingnan nyo, tablang-tabla to. Tablang-tabla talaga to. Parang wala pa akong talo sa ganito. Tsaka ito, tinatabla na kagad, automatic. Biruin nyo yung naisip ni Naka. Lamang pa ng segundo dito si Liam ha. May increment naman po ito. 1 second increment pala to eh. Oh. Per move. Biruin nyo. Oh. Yun lang. Dito, kapansin-pansin na lumamang na ng oras si Naka. Oh. Tabla pa rin to mga kamatsas. Very theoretical ang rook and pawn ending na ito. Pero ang factor dito ni Naka is hanggang saan mai-endure ni Liam yung time pressure. O yan o. Babalik yan dyan. Okay? Kasi po pag chumek useless gaganon eh. Tinan nyo. Yan o. Ganon-ganon lang. Ganon. O yan. Punta dun sa kabila. Pagka pupunta yung rook dyan kasi gaganon na po yan eh. Okay? Kailangan pumunta sa long side para mag-deliver ng checks dyan sa ranks na yan. Tabla pa rin. O, balik uli. O, di ba? Doon, dito. O, ganon, doon ulit. Tabla talaga to. Pero, ang point dito ni Naka, 50 moves pa naman ang budget dito ni Liam para mauwi po sa 50 move rule. Ano yung 50 move rule? Walang naganap na capture, walang naganap na pawn move, tabla within 50 moves. Oh. Ayan oh, kaso hindi makatulak, laging nababantayan eh. Check, ganon. Ganon. Oh, ganon uli. Oh. Pumunta dito, kailangan lang ingatan dito ni Naka yung repetition of position. Pag 3 times repetition of position, automatic tabla to. Oh.
Bukod po kasi sa repetition of moves, may repetition pa yung ng position eh. Ano man tawag doon? 3 identical position. Ayun. O, pero pa iba-iba naman ang ginagawa ni Nake. Gumanon. O gumanon para hindi makapush. Gumanon. Dito. Check. Dito. Ayan. Gumanon. And then dito sa kabila. Dito po, kung ito po ay face-to-face no over the board, nako, papabilang talaga sa arbiter to. Pero dito kasi, since online, nakaporma na kagad sa chess.com na automatic detected kagad yung repetition of moves and position. Detected kagad yun eh. Automatic itatabla yun. O, ayan o. Tablan-tabla talaga eh. Gumanon. O, dito. Boom! Pag King F7, mga kamatsas, doon, napangisi na naman ang ngiti dito si Naka for sure. Dito po oh. Napakaraming tira pwede dito, 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 dito. Tabla lahat yan. Tabla lahat yan. Kahit saan mo ilagay yan. Tabla yan. Biruin nyo, iwas ka lang. Biglang gumanon si Liem oh. Boom! Ito na po yung iniintay. Kasi ang akala dito ni Liem pag kinain-kain, simple king and pawn ending. Kung sa bagay, 2 seconds na lang si Liem, pinagtsagaan talaga. King H6, aray ko. Aray ko talaga. Pag kinain po kain, King G8, may G7. May move pa yung King and then magki-King H7. Tapos ang ginawa, ayun, kinapture na, no? Gumanon. Para pagka tsumek, saktong ganun. Kaso, nakita ni Naka. Aray. King H7 and then push. Balik lang po ako ng konti. Dito po, nanalo si Naka, no? Grabe yun. Halimbawa, kung nasa isip nyo, coach, paano kung mag-waiting lang doon? Kakapturing lang po. May ganun eh. May ganun, no? Dito, dito. O, pagka gumanon, ganun, o, di wala na. Magpo-promote na, yun, o, dire-diretso yun. Grabe, napilit. Meron palang ganitong nagkakapilitan sa ganitong level. Grabe, sinakatablang-tabla na talaga yun, oh. Tinatabla na talaga yun, eh. Pero dito po, nakita ni Naka na talagang lahat ginawa niya. Time factor, pressure dito, pressure doon. Ito na po ang kanilang grabe talaga. Ito po ang kanilang score. Score ay 13.5, 11.5 at ang maghaharap Hikaru Nakamura, Wesley. So aray ko, Wesley, galingan mo. Mamaw kagad ang kalaban ni Wesley, oh. At dito po sa Speed Chess Championship, marami nang nakuha si Nakamura na Grand Champion. Pero nitong mga 2023 and 2024 ang nakakuha si Magnus eh. Basta kasali si Magnus, medyo hirap na hirap si Nakamura talaga. Nung wala si Magnus, si Nakamura lagi champion eh. O ayan mga kamatsas, no? At schedule, kailan ba labanan nila? Ang susunod pala, October 27 na. O, Niman, Dingliren, 29 naman si Nepo and Giri. And then, sino pa ba? October 30, Fabiano Caruana and Pragnananda. Yun. Wala pang ibang schedule yung iba. Ba't di ko madrag? Hindi ko madrag mga kamatsas. Mukhang yan pa lang po ang schedule. So, abangan natin ang magiging schedule ng Nakamura and Wesley. So, okay. So, yan po muna dito sa Speed Chess Championship. Ano man pong lumilikot sa inyong isipan, mga tanong, suggestions, lapag nyo lang po sa comment section below. Mababasa ko po yan mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.